alam niyo na, itong mga may ingay sa social media. So ito na tayo guys. Ito matindi. Ah, ito panoorin nyo guys, no? Ito nangyari ngayon sa plenaryo. Kanina lang ho ito na kung saan nako, umarangkada na naman po itong si Senator Marcoleta. At eto, dating gawi pa rin na mahilig mag-discuss ng mga nasasabi ng mga kapwa niya politiko, na kapwa niya senador sa social media. Eto na naman, bumakbak na naman tong si Senator Marcoleta sa nangyaring plenaryo kanina na kung saan nasabi na naman niya na meron na naman siyang reklamo, meron na naman siyang pinaghihimutok ng butse. So ito, panoorin natin mga ka-alright, ito mga kanyang pinagsasabi ngayon na kung saan po mga ka-alright, nasopla po ni Tito Soto, ng Senate President Tito Soto. Na-real talk po dito ni Tito Soto. Ito pong si Marcoleta dahil nga po ito na naman may mga idinadaing na naman at nirereklamo na naman at meron naman siyang banat kay Pampilo Lacson. So dahil po dyan, nung pagkatapos niya magsalita, na-real talk po ni Senator Soto. Okay, panoorin natin ito guys, yung nangyaring plenary kanina. Mr. President, distinguished colleagues, I rise today on a matter of personal and collective privilege. Ayan na. Last Sunday, September 28, Senator Panfilo Lacson revealed that almost all senators in the 19th Congress inserted at least 100 billion worth of items in the 2025 GAA, citing that he had gathered documents showing that those were individual insertions. He said that such insertions could threaten the economy. Okay. So, eto mga ka-alright. Itong sinasabi nito na kasi para bang issue na naman to sa kanila ngayon. Ako guys, total pinasok niya na to. Kaya ba't ko pinutol guys? Kasi ipi-play ko sa inyo to. Itong nauna nang sinabi. Ito yung sinasabi niya kasi. Ito po yung sinasabi niya na nabanggit po ni Ping Lacson. Panoorin po muna natin itong nasabi ni Senator Ping Lacson na kung saan ito yung pinaghimutok ng butsin itong ni Senator Marcoleta. Panoorin natin. Ito muna sinasabi niya dito about dito sa 100B. Okay, panoorin natin guys. Para sa pork barrel noon ang nadiskubre ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Mahigit 100 bilyong piso ang isiningit raw o yung mga insertions sa national budget ngayong 2025. Ito, intindihin ninyo guys itong pagpapaliwanag po ni Senator Ping Lacson. Halos lahat anya ng mga senador sa 19th Congress. Nakatutok si Mav Gonzales. Nagulat daw si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na sa 2025 General Appropriations Act, mahigit 100 bilyong piso aniya ang insertions o isiningit ng halos lahat ng senador ng 19th Congress. Individual insertions daw ito na naka-FLR o for later release. Hindi pa raw siya nakakita ng ganito kalaking halaga. Noon daw kasi, nasa daang-daang milyong piso lang ang Priority Development Assistance Fund o PDAF na mas kilala bilang pork barrel bago ito ideklarang unconstitutional. Sabi ni Lacson, hindi pa niya nakikita ang buong listahan ng mga kongresistang nagsingit din sa budget pero mahaba rin aniya ito. Pwede raw niyang tanungin sa budget deliberation kung bakit ito pinayagan, kung ilan sa mga insertion ang na-release at paano ito ipinatupad. Giit ni Lacson, bagamat hindi naman agad-agad masasabing illegal ang mga budget insertion o amendment, nakukwestiyon ito lalo kung umabot ang individual insertion ng 5 hanggang 9 bilyong piso. Nanawagan din ang senador sa mga kapwa mambabatas na iwasan ang paggamit ng tinatawag na leadership fund sa DPWH na nagbibigay daan para makapagsingit ng proyekto ang mga senador at kongresista kahit sa National Expenditure Program o NEP. Samantala, may mga senador na nababahala sa affidavit ni Orly Gutesa, ang dating security aide ni Congressman Dito, mamaya na tayo dyan. Dito muna tayo. So, malinaw po mga ka-alright na wala naman. Sabi naman ni Pampilo Lacson, yung insertion at yung amendment, di ba? So, yun yung po inaano niya, vote naman. Ang problema po ganito. Dalawa po yung nag-react ngayon. Si Marcoleta po at saka si Senator Amy. So, eto na. Ito na po yung pinapakita ko sa inyo na nagsasalita to si Marcoleta na ito po yung ano niya na, alam mo naman to, updated talaga no. Wala talaga akong masabi dito kay Senator Marcoleta no. Alam niyo kung bakit? Ang hilig niyang tumiktik sa mga social media interviews
mga posting, mga opinions ng mga kapwa niya senador sa social media. Lagi nakabantay doon, active, no? Parang kumbaga sa content creator, ang hilig niyang kumuha ng content sa mga kasama niya. No? Ba't gano'n, no? Ang hilig, parang, no? Basta pag hindi mo kaalyado, no? Ang hilig mong punahin itong mga kasama mo. Basta pag nasimula mo na, bantay sarado niya yan, laging updated yan, kita mo. Hindi niya tinatantanan si Ping Lacson, bantay sarado niya na si Ping Lacson, no? Laging tuwing may plenary, laging merong merong reklamo to, laging merong kuda to, na tapos against sa mga hindi niya no? 'Di ba? Bakit hindi naman minsan naman Senator Marcoleta, minsan naman mag-react ka naman kay Robin Padilla sa mga pinaggagawa niya. Sa mga kasama mo sa Duterte Black, malamang hindi ka maggaganyan, di ba? Di ba, Jeffrey Tison? Lagi may reklamo ito sa mga hindi niya kaalyado. Basta makakaalam niya na, Pampilo Lacson, Tito Soto, hindi niya yan. Sige, Kiko Pangilinan. Sigurado, nakaabang yan kung ano yung lumabas. At kahit hindi naman siya pinangalanan, ang hilig dito mag-react katulad yan sa plenaryo. Di ba? Anong pinaglalaban nito? Kukundinahin mo, meron kang parang alam mo, parang ang laki ng galit mo sa kapwa mo. Di ba? Piling-pili lang tayo talagang kaibigan mo, di ba? Kahit nga kaibigan niya, Siri Mulya, binanatan niya Meron pa sa Net25, pinagtanggol niya, inaangat niya, may pinagyayabang niya pa. Tapos bandang huli, babanatan niya rin. Tapos ito, katulad nito, ang hihilig na, alam mo bang, sino ba yung nasa likod nito ni Marcoleta na sekretary mo? Siguro itong sekretary niya, bata-bata pa, kaya ang hilig kumuha ng marites sa social media. Ito, sigurado may nagsusubong, Senator, ito may nagsinabi na naman si Ping Lacson. Ito naman, patola. Ang gagawin naman ito, babasahin niya. Ito, babakbakan niya naman ngayon, maggaganyan ngayon siya. Chismoso, sabi ni Jeffrey Tison. Di ba? Hindi kasi ako hindi ako naniniwala na si Senator Marcoleta ay active sa social media. As in, laging nanonood ng yan. Ewan ko opinion ko lang to Ang nakikita ko dito, yung kanya mga staff, malamang baka active sa social media. Pag may nakita, lalo nakabantay, isusumbong dito kay Senator Marcoleta, bibigyan siya ng update. Ito yung nangyayari, Senator, si Ping Lacson, tagsalita na naman. Ito. Ganun ba? Sige, gawan mo ako ng niyan. Babasahin ko. At pag ginawa, okay. Kunin mo yung mga time and date, kung saan pinost, ganyan. Ayan. Kaya yan, binabasa niya na ngayon. Di ba? Tapos binabasag niya ang kapwa niya senador. Pero tignan mo samantalang kamakailan lang nagsasalita siya. Bakit ba tayo nag-aaway-away dito? Bakit tayo nagbabanatan? Nagtatanong ka na kung bakit kayo nagbabangga-banggaan diyan. Sino ba ang laging nagre-react? Sino ba ang laging may reklamo sa mga kasama? Hindi ba ikaw, Senator Marcoleta? Naghahanap ka, sabi mo, bakit ba tayo nagkaganito? And supposed to be, nagtutulungan tayo, tayo, ang dami mo sinasabi. Pero ikaw naman ang madalas may reklamo sa mga kaibigan mo. Pati yung mga usapin sa social media na opinion lang naman ng mga kasamaan mo, hindi naman binanggit ang pangalan mo. Pero dahil nga balat sibuyas ka, babakbakan mo at i-assume mo na ay, alam ko naman na ako yun Diba parang bata? Diba? Parang bata tong si Senator Marcoleta, no? Para bang katulad yan. Social media na naman niya pinapaliwanag na napanood niya, ganyan. About dito sa 100B. Ano ang pinag-ihimutok ng butche? Panoorin natin. Dali Sinabi pa po niya, Mr. President, sa budget deliberation, pwede kong tanungin ito, bakit pinayagan ito? Ang pagbusisi, lalo sa plenary, gusto kong malaman ilan ang isiningit na insertion, ang nag-release at paano na-implement. Ano masama dun? Diba, Susan Solo? Ano masama dun? Kasi unang-una, Senator Marcoleta,
si Ping Lacson matagal na naging senador. Alam niya yung kalakaran, alam niya kung ano yung nangyari dyan sa loob. Parang ganito lang yan, bahay mo yan. Parang ganito, bahay mo yan. Sa tagal mo na nakatira dyan sa bahay mo, alam mo na yung pasikot-sikot dyan. Alam mo na yung galawan ng mga kasama mo dyan. Di ba? Samantalang ikaw, Senator Marcoleta, bago ka pala sa pagiging senador, iba yung galawan nung nasa Congress ka sa galawan nandyan sa Senado. Ngayon, kung nakapagsalita man si Senator Ping Lacson about sa patungkol sa sinasabi niya na kailangan imbestigahan niya kasi ngayon lang nangyari na na-experience niya na ganito kalalaki etong umabot ng ganito kalaki. It's a matter of question lang Question lang na kailangan imbestigahan. Wala naman sinasabi si Ping Lacson diyan na lahat yan mali. Diba? Lahat yan ay may anomalya. O kaya kailangan lahat ng mga kapwa niya senador maimbestigahan dyan dahil si Tito Soto hindi naman nag-insertion yan o yung iba. So, yung iba nag-react. Nag-react dahil yung iba may mga insertion din. Pero hindi naman porket sinabi ni Ping Lacson na may insertion, ba't ganito? Kukwestiyonin niya lang, bakit ang laki-laki? Diba? O dahil nga todo depensa kagad tong si Senator Marcoleta dahil nga ang tatamaan ay mga kapwa niya, mga kaalyado niya, mga Duterte Black. Diba? Kaya ito to the rescue yung abogado ng mga Duterte Black. Diba? Todo protect kagad nandiyan kagad kinu-question si Ping Lacson. Diba? Ito abangan natin yung magiging sagot ni Ping Lacson dito. Kasi itong patutsada nito ngayon ni Senator Marcoleta ngayon. Dapat isipin mo pati yung pinuna. 'Di ba? Alam mo kung ang ginagawa nito ni Senator Marcoleta, sana ang ginagawa mo na lang Senator Marcoleta. Kaysa pinupuna mo ng pinupuna yung mga kasamahan mo diyan. 'Di ba? Mag-focus ka na lang sa ibang bagay katulad yun kay Orly, 'di ba? Hanapin mo, kuha ka na mag-gather ka ng mga ibang ebidensya, mag-focus ka sa mga ebidensya ng mga Diskaya at saka nila Gatosa, nila Orly para mapalakas mo yung laban nyo kay Romualdez, 'di ba? Kung yun ang gusto mo. Anak ng butik, ang hilig mong mamuna, ang hilig mong sitahin yung mga kasama mo sa Senado. Tapos pag nagkakaroon kayo ng argumento, nagbabanggaan kayo, magrereklamo ka, bakit tayo nagkakaganito, bakit tayo nagkakabangga-banggaan. Ikaw din naman ang balat sibuyas ka Diba? Real to ko lang to. Naalala nyo yung kay Kiko Pangilinan. Wala namang kinalaman si Kiko Pangilinan. Wala namang problema sa kanya nung mga panahon na yun. Nag-react siya sa Net25. Diba? Kung ano na sinabi niya kay na bakit nagbubuo ng grupo to ng small committee patong si alam kasama na nga siya sa Blue Ribbon, ganyan lumapit-lapit. Nagrereklamo siya sa social media. Ang tanong, si Kiko Pangilinan ba nung nakarating sa kanya yan, binanata ba siya, pinakailaman ba siya? Hindi. 'Di ba? Pero pag siya gumagawa ng may mga nasasabi sa mga kasama niya through social media, through interviews, hindi siya ginaganyan. Pero siya iba. Pag siya kinanti mo at siya kahit hindi mo siya pangalanan, basta parte siya sa mga nasasabihan na ganito ganyan, katulad ng sinasabi ni Ping Lacson about nga lang diyan. Nagre-react agad to at kumbaga naninita ka agad. Di ba? Parang parang siga-siga sa Senado to, no? Ang tanong, uubra ba siya kay Ping Lacson? Si Ping Lacson di ba? Tandaan nyo, pulis yan. Magaling din na pulis yan, matapang yan. Hindi uubra yung mga ganyan. Sa pagiging veteran niya sa Senado, hindi uubra yung mga ganyang astahin mo kay Ping Lacson dyan. Di ba? Tamaan ka na kung tamaan. Sa galing ng investigasyon ng mga intelligence ni Ping Lacson, pag ito na imbestigahan at tinutukan niya yung mga ni Ping Lacson yung mga issue nito about dun sa asawa niyang involved dito sa sa mga Diskaya, yari ito. Totoo lang. Ito pakinggan nyo. Mr. President, when former DPWH Undersecretary Nagme-menopause na ba? Cabral, as disclosed by Senator Lacson, offered insertions in the 2026 budget to the Senate President, Senator Soto boldly refused, invoking transparency and good governance. At that time, he appeared to draw a moral line that insertions were wrong. Does this mean that the Senate President never had budget insertions during all the time he served as Senator of the Republic
and a Senate president for almost 5 years. Yet when it was revealed that 100 billion worth of insertions actually found their way into the 2025 budget through the Senate itself, the Senate President shifted tone and justified them as part of the regular budget process. At the start of the plenary session last Monday, he even said, and I quote, "Amendments, insertions, or whatever you want to call it, whether individual or institutional, are part of the regular budget process. These seemingly inconsistent positions have once again stirred confusion not only within this chamber, but more importantly, among our people." Just yesterday, Mr. President, Ayan na. Pakinggan nyo. Senator Lacson clarified that he did not mean to put anyone on the spot, but expressed that this is a chance for both houses to heed to the public outrage against corruption. Tama naman. Ano masama dun? Yet the fact remains, his prior statements have already cast doubts and shadows, not just to the individuals he alluded to, but also to the integrity of this institution. His disclosure last Sunday ended up banners of newspapers Monday morning. To the Grabe no, detalyado. Talagang updated sa social media to si Marcoleta. consternation of his colleagues. While a caucus was called in the afternoon of the same day to explain that it was not meant to put anyone on the spot but to heed the public outrage, it's too late in the day, Mr. President. Mr. President, the confusion is further compounded. For years, Senator Lacson made it his moral crusade to denounce budget manipulations as the breeding ground of corruption, particularly infrastructure projects like flood control. He called them humongous budget insertions that fueled waste and abuse. But then in the wake of public outrage, instead of pressing for accountability and demanding justice for past misuse, he appeared to have abruptly shifted tone. After pontificating on the evils of insertions, he suddenly got off from his hobby horse of morality and simply urged both chambers to heed the public outrage. What does this mean, Mr. President? Ayan na. That after all the thunder, we simply move on. This inconsistency, first condemning insertions as corrupt, then quietly moving on without demanding redress, only deepens public distrust. Are we truly committed to reform or merely staging rhetorical battles without the resolve to clean up the rat? This flip-flop erodes the consistency of our institutions' stand. Are insertions wrong or are they right? If they are wrong, why did we allow them? If they are right, why did we deny them before? Kaya nga, ganito lang ano nga yung problema? Wala namang masama ako sa nakikita sa sinasabi ni Senator Lacson. Kasi yun ang point of view niya na siyempre nagtataka lang siya sa tagal niya na sa Senado. Diba? Hindi mo pwedeng questionin, Senator Marcoleta, yung karanasan ni Senator Marcoleta ay ni Senator Ping Lacson dahil di hamak naman na mas veterano sa yung politiko yun. Iba yung galawan sa Senado sa galawan sa Congress. Okay? Magkaiba. Iba yung experiensya ni Senator Ping Lacson sa tagal niya na nandiyan sa Senado. Diba? Kaya alam niya yung galawan ng iba't ibang nakasama niyang senador dyan. Kaya kung may nasabi man siya, ito'y wala naman siyang sinasabi na yung lahat ng mga nag-insert, yung involved dyan sa insertion na inaabot ng bilyon na dapat questionin dahil halatang pagnanakaw to, may anomalyang ginawa. Wala naman Isa lang katanungan na, teka, ang problema natin ngayon nagkakaroon tayo ng mga kaliwat kanang issue ng insertion at korupsyon. Ngayon, dahil nga alam niyo naman po yung debate, no? Yung argumento na nangyayari ngayon na patungkol kay Senate President Chis Escudero at kay
Martin Romualdez. Parang ito nadadala na para bang bakit sa Senado lang? Ba't hindi tignan na sa Congress? Ayun ang sinasabi ng mas karamihan sa mga Duterte Black na nagsasabi. Tulad nila Bongo, nila Aimee, di ba? Nila Marcoleta, Bato, di ba? Na yun ay binabalik nila na teka, bakit nandito ka nagpo-focus kay sa Senado? May sinabi ang mga Diskaya at sila Orly na ito yung mga involved, marami sa Congress, di ba? So, para bang ang nangyayari ngayon, nag-overreact sila ngayon na teka, porket may sinabi etong si Senator Ping na teka, bakit ang laki ng insertion dito sa 2025 insertion, pati amendment at insertion, di ba? Inaabot ng 100B. So, isang pagtatanong lang na teka, sa tagal-tagal ko na sa politics, sa pagiging senador, ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaki. Tama naman si Senator Ping dahil karanasan niya to, alam niya eh. So, hindi naman ibig sabihin na, hindi ibig sabihin lahat na nag-insertion ba, guilty, na nasa kanilang problema, na sila talaga ang problema kasi ang nabanggit ni Senator Ping dito pinakamalaking naging insertion at saka amendment sa panahon ng 2025 itong mga senador na to. Wala, hindi naman malay mo lang, kaya nga magtatanong kaya nga iimbestiga niya, aalamin niya. Para malaman din natin na teka, ang sinabi niya, hindi sa ano naman daw, sa Congress naman daw, ay iimbestiga niya rin, alamin niya rin, kasi hindi niya pa rin nabubuksan yung ano doon. So, ito ngayon ang system, mga kaulit. Gusto ko ipaintindi sa inyo. Itong ginagawa kasi ni Ping Lacson ngayon para malutas itong problema talaga na talagang nga ba talagang ang tatalunan ngayon na sinasabi nga nila na na ang kongresista ang maraming corrupt diyan, hindi yan lang ang senador, ang mga senador wala naman diyan parang gusto palabasin yun yung sa part nila na Chis Escudero na parang naguhugas kamay sila ng mga nakaraan, kahapon yon nagugas kamay ho sila na para sinasabi nila bakit kami tinignan parang demolition job to, ang may utak ito may scriptwriter dito, ganon. May bagong latest na sinabi si Chis Escudero, sinabi niya meron daw sindikato dito sa loob ng gobyerno na to at sindikato sila at talagang sinasadya yung raw dito sa mga senador. Isipin niyo yun, di ba? Naguhugas kamay na sila. Ang linaw-linaw naman dito sa sinasabi ni Ping Lacson na kailangan tatanungin niya at imbestigan niya rin na bakit ganito kalaki at sino-sino ngayon. Kasi ang sesti kasi dito mga kaulit, ang dapat malaman din kasi dito, bakit nagkakaroon ng mga insertion at yung mga insertion na yan may patunay naman na talagang merong anomalyang nangyari. Hindi naman sinasabi ni Senator Ping na lahat ng mga nag-insertion diyan hindi ginawa sa tama. Ibinulsa lang. Napunta lang sa katarantaduhan sa pangungurakot. Hindi naman yun. Kaya nga imbestigahan Kasi nakakapagtaka nga naman daw. Umabot ng 100B. Di ka ba nagtaka? Yung kay Joel Villanueva na lang 600 million tapos may 300. Di ba? Ano niyan? Sa dinami-dami ng mga na-insertion, di ba? Sabi ko nga, sa Senado, di ba? Katulad yan, may mga insertion na 142B. Di ba? Yung kay Chis Escudero, di ba? Isipin mo yun, isang senador pala nagsasalita nun ang nagkaroon ng issue ng ganon. About sa 142B, sino pa ba yung iba? Wala naman sinasabi, di ba? Ang tanong, okay lang sana kung may issue ng 142 billion insertion. Hindi naman sinasabi dito na masama ka, ba't ka nag-insertion ng 142B? Dahil ang insertion naman po talaga, yung mga amendment tsaka insertion na yan po ay depende sa tao kung nailalagay sa tama. Halimbawa, may insertion ng 142B. Para saan ba mapupunta yan? Ipapaliwanag, di ba? Ngayon, kung saan mapupunta yan at kung nagamit naman sa tama, hindi masama. Kaya hindi mo masamang insertion, hindi mo masama yung mga amendment na yan. Kasi nangyayari talaga yung nakagawin na yan. Ang masama lang dito is may mga politiko na pinagkakitaan nila yung insertion na yan. Di ba? Pinagkakitaan nila. Yun ang katotohanan. Kaya nga ito po yung nilulutas po ni Senator Ping. Ngayon, may nag-react Nag-react itong mga to katulad dito, to the rescue ngayon to. Ang problema, na-real talk siya ni dito, Tito Soto. Panoorin nyo. Mr. President, we must confront this issue not with rhetoric, Ayun but with clarity of principle.
Grabe, no? Kumbaga, para bang gusto nilang gisain to si Ping Lacson. Narinig nyo, sabi nga ni Aimee, sabi pa nga ni Aimee, nagalit nga raw sila, ang mga ibang senador, kay, kay Ping Lacson. Mamaya, alamin natin kay Senator Aimee yan, after neto. The Senate is tasked under the Constitution with the power of the purse and the vital function of oversight. But let me ask, is oversight synonymous with budget insertions? Or are insertions merely convenient vehicles for pork and patronage? Without a clear framework, we risk reducing this chamber to nothing more than a rubber stamp of the powers that be, thereby undermining the checks and balances carefully designed by the framers of our Constitution. The so-called flood control scandal illustrates the urgency of this clarification, Mr. President. For years, billions of pesos were poured into flood control projects. Yet today, every typhoon, every monsoon rain still brings massive flooding to our communities. Where did the money go? Were the projects properly planned and implemented, or were they merely vehicles for lump sum appropriations and political accommodations? If Senate oversight means anything, it must mean exposing these abuses. But if oversight is confused with insertions, then the Senate itself becomes complicit. Instead of protecting the people from waste and corruption, we risk becoming enablers of it. Di ba? Obvious. Halata na talagang itong ginagawa po ni Marcoleta ngayon. Para bang, masyado mo kasi, ayan, pinapangunahan mo na naman eh. Di ba? Kaya ito pansinin nyo dito, na-real talk po siya dito ni Tito Soto. Akala siguro niya na, okay, salita ka ng salita dyan porkit wala yung tawa. Tingnan mo mamaya. Tingnan nyo mamaya, after neto, kung ano sasabihin sa kanya ni Tito Soto. This is why the rules must be clarified so that oversight is exercised as a constitutional duty, not as a bargaining chip for the insertions hidden in the budget. Diba? Kita mo, may siya, no? Naggagaganyan siya, pero pag nagsalita tong si Ping Lacson, kahit di pa siya pinapangalanan, nagre-react na siya. Samantalang siya, kita mo na, pinapangalanan, sinasabihan niya pa, talaga, pinamumukha niya, nasa Ping yun. Mr. President, our people demand clarity. They demand consistency. Most of all, they demand accountability. The budget is not the private purse of politicians. It is the lifeblood of the nation. The flood control scandal is proof that unless we strengthen our oversight function, billions will continue to be wasted, and the Filipino people will continue to miserably suffer. Ganun naman pala, Senator Marcoleta. May mga magaganda ka rin naman palang sinasabi, pero bakit hindi nila kayo mag-focus dyan kaysa panayang kundina mo sa mga kasama mo? Diba? Meron ka palang nakikitang na pwede naman palang ganito, dapat mag-focus na lang tayo sa mga ganito, ganyan. Diba? Pero dapat sana, yun na lang inuuna mo. Kaysa panayang puna mo, nagbabalat sibuyas ka sa mga kapwa mo senador, opinion nila yun eh. Diba? Sa tutuusin, ikaw lang ang kaisa-isang senador na nakita ko sa lahat ng mga naging senador dati nung nanonood pa ako sa Senate. Wala ka pa dyan. Walang ganyan yung patola sa mga kapwa niya senador na lagi nakabantay sa social media at inaabangan yung mga opinion ng mga kasama niyang senador at babakbakan niya ngayon sa plenaryo. Di ba? Ikaw lang ang special. Diba? Kung ano yung gawain mo sa Congress, dinadala mo diyan sa Senado, iba na ho yan. 24 na lang ho kayo dyan. Di ba? Kung para magkaisa kayo, magkasundo-sundo kayo dyan. Alam mo, kung sabihin na natin, abogado ka, at kung sa tingin mo, mas angat ka kay Ping Lacson, ikaw na mag-adjust. Di ba? Ikaw na mag-adjust. Kung sa tingin mo, mas matalino ka, mas maangat ka sa kanila, ikaw na mag-adjust. Para hindi masira, para yung sinasabi mong hindi masira ang samahan niya, hindi pangitignan na nagkakabangga-banggan kayo mga senador. Di ba? Ang problema, dahil nga abogado ka, gusto mo ipakita dyan na ikaw parang, ito real talk lang po para bang gusto mo ba sabihin, ako abogado ko, sino ba yung Ping Lacson na yan? Sino ba yung
Tito Soto na, aangat ba yan sila sa akin? Although wala kasi nasabing ganun, pero yun yung way ng ginagawa mo, ipinapakita mo na pag may konting sisitayin mo sila. Di ba? Ikinokorek mo sila, inaano mo sila. Dahil nga, abogado ka eh. Di ba? Gusto mong pakitang gilas dyan. Dahil akala mo siguro na, teka, hindi niya ako pwedeng mamain dito. Galing ako ng Congress pero pagdating dito sa Senado, iba rin ako gumalaw. Ang problema, sa ginagalawan mong yan, yung mga nandyan na mga senador, edi hamak na mas veterano sa'yo. Diba? Abogado ka nga, pero yung mga yan, sanay din yan. Lahat ng mga natutunan mo sa abogasya, yan, sa tagal din na rin nila, dyan sa Senado, tulad ni Ping Lacson at Tito Soto, aral na rin sila dun sa mga halos araw-araw na ginagawa nila polisiya patungkol sa mga batas na meron tayo. Diba? Kumbaga, sa madaling salita, experience, kumpara nyo sa'yo na nag-aral ka nga. Pero siyempre, limited lang yung experience na meron ka. Kumpara mo naman dito sa experience ng mga senador na matagal na nilang ginagawa dyan, kalakaran na dyan sa Senado. Real talk lang. I therefore urge this chamber to undertake a comprehensive review of